So, sa inheritance naman, basically, ang ginagawa lang nito is from the word inheritance, it allows yung one class, so lagyan natin, allows one class to reuse the properties. So, yun lang yung pinakatrabaho ng inheritance natin. So, para maipakita natin yung example natin sa inheritance, let's say for example ay i-delete muna natin 'to. So let's say ang class ngayon natin palitan natin siya ng person, okay? So eto ngayon yung magiging class name natin. So after nun magde-define tayo dito ng function natin or ng ating constructor using yung init ulit. And then self, dito gamitin natin yung name at saka yung age. And then after nun, again, self dot name is equals to name. And then after nun, self dot age is equals to age. Oops. Yun. So naka-dot siya. Comma, and then age. So after nyan, ang next na gagawin naman natin is to introduce yung self natin. So magke-create tayo ng function and tatawagin natin siya na introduce. And then magkakaroon tayo ng self dito and then yung colon. Then after that, ipi-print lang natin yung name dito. Okay, and then tawagin lang natin siya self.name. Then another print ulit tayo dito. This time yung age naman natin. Then comma self.age is magse-set lang tayo ng function dito to introduce yung sarili natin. And then, after nito, gagamit na tayo ng tinatawag natin na inheritance. So, gagawa tayo ng class at tatawagin natin siya na student. And then, magkakaroon siya ng opening and closing parenthesis and then yung colon. Now, ano yung gagawin natin sa inheritance? Kukunin natin si person, ilalagay nyo siya dito. Again, ang inheritance po is it contains kasi yung common information. So, hawak ni person yung name and age. So, ang gagawin lang natin, ipapa-inherit lang natin sa student yung name and age using yung person natin. Okay? So, yun yung pinaka-purpose ng inheritance natin. Now, ang gagawin natin next is magde-define tayo dito ng function and i-call out natin si init and then mapapansin nyo, automatic nang ilalagay sa atin si name and age and then super init name and age. So, etong super guys, ang ibig sabihin lang nito, tinatawag niya yung parent class natin, no, para magamit na natin etong mga to. Kapag kasi hindi tayo gumamit ng parent class, ire-retype natin yung gantong klaseng code. Okay? So, sino-shortcut na lang natin siya using yung super natin by calling yung parent class natin dito. Okay? So, after nun, ang gagawin naman natin next is we will call yung self and then kikreate tayo ng variable dito. And then, ang gagawin natin ay equal natin siya sa magiging course natin. So ngayon, ang gagawin natin next dito sa define function natin, mag-a-add tayo ng course. Yan. Then after nyan, ang gagawin natin next is magde-define ulit tayo ng another function and we will call it study. And then tatawagin natin yung self and then colon. Then after nyan, maglalagay lang tayo ng print dito. And sa print natin, ang gagawin natin, tatawagin lang natin si self.name, then comma, double quotation is studying, okay? And then comma, and then tatawagin natin yung self.course. Ayan. Then after nun, magke-create na tayo ng tinatawag natin na object. So tatawagin natin yung object natin na student1, equal natin siya ngayon sa ating student. Eto siya. And then, let's say yung pangalan nito ay Rick. And then,
ang magiging age niya ay 24, and then ang magiging course niya ay BSIT. Then ang gagawin ngayon natin is tatawagin natin si student 1, tatawagin niyo si introduce na function, and then tatawagin ulit natin si student 1, this time naman yung study natin. Then opening and closing. So wrong spelling siya. So ayusin lang natin yan. Ngayon, if we run yung program natin, so ito siya, yung name natin ay Rick, yung age natin ay 24. Rick is studying BSIT. So, yung name natin, ito siya, sa introduce, tsaka yung age. Kaya natin tinawag itong introduce. Now, tinawag natin si study na function kasi si study, ipiprint niya yung pangalan ko at kung ano yung course na tinitake ko. Kaya lumitaw yung Rick is studying BSIT.